Alam mo ba na si Antonio Luna at Jose Rizal ay muntikan na maglaban at patahimikin ng isa't isa dahil sa iisang babae? At totoo nga ba na ang lola ni Cory Aquino na si Ino ay naging kasintahan ni Antonio Luna at binigyan ng sandamakmak na ginto? Ito ang 15 bagay na hindi mo pa alam sa pinakamagaling at kinatatakutang general ng Pilipinas. Tara, alamin natin sa history. Bagong lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Number 1. Na-inlove kay Nelly Boosted at halos nakipagduelo kay Rizal. Na-inlove si General Luna kay Nelly Boosted, ngunit sa panahong iyon ay kinakailangan niyang pumunta sa Barcelona upang mag-ayos ng isang importanteng bagay. Pagbalik niya, napag-alaman niyang na-inlove na si Nelly sa kaibigan niyang si Jose Rizal. Bago umalis si Luna ay nagtanong siya kay Rizal kung mahal ba niya si Nelly at sinabi nitong hindi daw. Pero nang mapagtanto ni Luna na si Rizal ang nagmamay-ari ng puso ni Nelly ay lubusan siyang nasaktan. Summer ng 1890, habang nasa reunion sila ay nalasing si Luna at dahil sa impluwensya ng alak ay nagsalita ng mapanuyang pahayag patungkol kay Nelly at Rizal na nagresulta sa pagtatalo at paghahamon ng laban sa pagitan ng dalawa. Napigilan naman ito ng mga kaibigan nila pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang kapatid ni Luna para sa kanya. Ilang buwang makalipas ang insidente ay lumuwas papuntang France si Rizal at nanirahan sa bahay nila Nelly kung saan umusbong ang kanilang pagmamahalan. Nang mapag-alaman ito ni Luna ay tinanggap niya ito ng maluwag at sinuratan si Rizal. Naniniwala ako na siya ay magdudulot ng kaligayahan hindi lamang sa iyo ngunit sa sino mang lalaki na karapat-dapat sa kanya. Binabati kita gaya ng pagbati ng isang kaibigan. Hindi naman nagpatuloy pa ng matagal ang pag-iibigan ni Nelly at Rizal. Number 2. Muntik na siyang itumba ni General Gregorio del Pilar. Nagkita si Goyo at ang kanyang nakatataas na si Presidente Emilio Aguinaldo sa San Isidro, Nueva Ecija ilang linggo matapos ang nabigong pagtatangka nilang pakikipagnegosasyon sa Sherman Commission. Dito ipinag-utos ni Aguinaldo kay Goyo ang pagdakip kay Luna, buhay man o tegi. Inakusahan si Luna ng high treason. Hindi na nagawa ni Goyo ang alinman sa dalawa dahil naitumba na si Luna ng mga gwardiya ni Aguinaldo sa kabanatuan bago pa man abutan ng hukbo ni Goyo ang headquarters ni Luna sa Pangasinan. Number 3. Isa siyang scientist. Hindi lamang galing sa militar ang mayroon si Luna, matalino din siya. Ang kanyang papel sa chemistry na pinamagatang Dos Cuerpos Fundamentales de la Química o Two Fundamental Bodies of Chemistry ay nagbigay sa kanya ng top prize habang nag-aaral siya ng literatura at chemistry sa University of Santo Tomas. Nang magpunta sa Espanya ay nakakuha siya ng lisensya sa pharmacy sa Universidad de Barcelona at doctorate sa pharmacy sa Universidad Central de Madrid. Bukod dito ay nabigyan din ng credit ang kanyang scientific research paper ukol sa malaria at nabigyan pa siya ng komisyon ng mga Espanyol para aralin ang iba pang tropical and communicable diseases. Number 4. Isa siyang manunulat. Ginamit ni Luna ang pen name na Taga-Ilog upang mag-publish ng mga artikulo sa La Solidaridad habang nasa Espanya. Gumawa ng kontrobersiya ang isa sa kanyang mga isinulat na pinamagatang Madrid Impressions dahil sa pangmamaliit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Naghamon pa si Luna ng isang duelo sa Spanish journalist na si Celso Mirdellas matapos maglabas ng artikulo ang huli na pinapabulaanan ang Madrid Impressions ni Luna. Hindi naman ito tinanggap ni Celso kahit na dinuraan at sinampal siya ni Luna. Bago umusbong ang digmaang Pilipino-Amerikano ay naitatag na ni Luna ang pahayagang La Independencia kung saan nagsilbi siya bilang editor at regular na manunulat nito. Ilan sa mga anghang niyang articles ay ang pagtuligsa sa Treaty of Paris na isinulat niya. Number 5. Isa siyang sharpshooter at martial arts expert. Hindi lamang office work itong si General Luna. Isa siyang masugid na mag-aaral ng martial arts at military tactics. Bihasa siya sa arnis, fencing at shooting mula noong kolehiyo pa siya. Sinasabing sa sobrang bihasa ni Luna sa paggamit ng baril ay kaya nitong tanggalin ang sindi ng isang kandila sa isang shot ng baril. Nang bumalik sa bansa si Luna ay nagtayo siya kasama ang kanyang kapatid ng isang fencing club sa Sampaloc, Manila na tinawag nilang Sala de Armas,
kung saan naging estudyante niya ang isa pang bayani ng Pilipinas na si Apolinario Mabini. Number 6. Tinuruan siya ng isa sa pinakamagaling na guro sa pakikipaglaban. Gaya ng kapwa niya imigrante ay mas pabor ni Luna ang reforma kaysa revolusyon. Ngunit, nabilanggo pa rin siya at ang kanyang kapatid na si Juan sa Espanya. Nang mapalaya ay napagtanto ni Luna na dapat ay hindi niya pinalampas ang alok na pagsali sa revolusyon. Kaya nagtungo siya sa Belgica at nag-aral ng sining ng gyera sa ilalim ng Belgian General na si Gerard Liman, na siyang maging kauna-unahang bayani ng World War I. Natuto si Luna ng pakikipagdigma ang panggerilya, paggawa ng kuta at iba pang mga bagay sa ilalim ng military science bago umuwi ng Pilipinas. Number 7. Tutol siya sa pag-okupa ng mga Amerikano. Gaya ni Mabini, tama ang suspecha ni Luna na ang mga Amerikano ay hindi naroon upang palayain ang mga Pilipino mula sa Espanyol. Naisip niyang ang tanging paraan para manalo ay huwag nang hayaang makarating pa ang ibang hukbo ng mga Amerikano sa Pilipinas. Tinanggihan ni Aguinaldo ang kanyang plano. Patuloy silang naniwala at sumamba sa magagandang intensyon ng mga Amerikano. Isang desisyon na magpapalakas ng puwersa at magpapahintulo ng tuluyang pananakop ng Amerika. Number 8. Itinatag ang unang akademya ng militar sa Pilipinas. Itinatag ni Antonio Luna ang Akademya Militar na mas kilala na ngayon bilang Philippine Military Academy. Dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng profesional na mga sundalo ay humingi siya ng permiso kay Aguinaldo upang magtayo ng isang akademya pang militar sa Malolos. Nag-recruit siya ng mga veteranong opisyal na kasama sa Filipino-Spanish War na magtuturo sa akademya ng disiplina, kaalaman at skills na pangmilitar. Number 9. Mayroon siyang sariling elite na grupo ng mga sundalo. Ninais ni Luna na gawing profesional na mga sundalo ang mga recruit sa Akademya Militar dahil karamihan nito ay mga volunteers na walang proper training. Ngunit umusbong ang Philippine-American War kaya hindi niya ito nagawa. Kaya naman bumuo ng maliit na grupo si Luna at tinuruan niya ang mga ito ng sharpshooting. Nakilala ang mga ito bilang Luna Sharpshooters. Nakilala sila dahil sa galing at bangis sa pakikipaglaban at nagkaroon ng reputasyon dahil mas mabangis makipaglaban ang mga ito kaysa sa kasamang hindi na-train ni Luna. Gumawa din si Luna ng ilang unit sa ilalim niya. Isa na dito ang Tiradores de la Muerte sa ilalim ni General Licerio Geronimo na naging responsable sa pagpapatahimik kay General Henry Ware Lawton, ang highest-ranking American casualty ng gyera. Number 10. Ginawa niya ang Luna Line. Sa tulong ng kanyang aide na si Chief of the Army Engineers General Jose Alejandrino ay nakapagtayo si Luna ng 3 patong ng bamboo trench na nakilala bilang Luna Line. Namangha ang mga sundalong Amerikano na nakarating sa trench na milya-milya ang layo mula sa isang bayan patungo sa isa pa. At kahit pa na-take over na nila ang trench ay kailangan nila mag-ingat sa mga bitag nito tulad ng spike ng kawayan at mga makabandag na ahas. Ngunit, pauna pa lamang ito sa grand plan ni Luna. Plano niyang magtayo ng isang guerrilla fortress o kuta sa matataas na lupain ng bundok ng Mountain Province na hindi basta-basta mapapasok. Ang fortress na ito ay self-sufficient at magsisilbi bilang base ng kanilang operasyon. Muli itong tinanggihan ni Aguinaldo na ayon kay Alejandrino, kung naitaguyod nila ito, ang El Presidente ay hindi tatakbo para sa kanyang buhay papunta sa kabundukan. Number 11. Nailigtas siya ng coins. Sa Battle of Santo Tomas, habang sumusugod siya sakay ng kanyang kabayo, laban sa mga Amerikano ay nahulog si Luna ng tamaan ng bala sa tiyan. Nakita niyang paparating ang mga Amerikano at nakahanda na upang kitilin ang sarili gamit ang isang revolver upang hindi siya madakip ng mga ito. Swerteng nakita siya ni Colonel Alejandro Abesilla na nakasakay pa sa kanyang kabayo. Kinuha siya nito at dinala sa isang ligtas na lugar. Ay nang tingnan niya ang tinamong sugat sa tiyan, napigilan ng dala niyang coins ang tuluyang pagtagos ng bala sa kanyang tiyan. Number 12. Matapang siya hanggang sa huling hininga. Mahigit 40 bala at saksak ang tinamo ni General Luna. Nakalaylay man ng ilan sa kanyang bituka ay nagawa pa ring sumigaw at lumaban pabalik ng general sa grupo ng mga kalalakihang umaatake sa kanya. Habang isinisigaw na sila ay mamamatay
at mga duwag. Sinabing bago mawalan ng hininga ay lumingon pa kanan ng general na siyang ikinatakot ng mga umatake sa kanya sa pag-aakalang babangon pa ang general. Ang mga nasa unahan ay biglang napaatras at nadapa naman ang mga nasa likuran ng mga ito. Talagang kinatatakutan ng mabangis na general hanggang sa huling hininga. Number 13. Hinahangaan siya kahit ng mga Amerikano. Kahit na mababa ang tingin ng mga Amerikano sa mga rebeldeng Pilipino ay mataas ang respeto ng mga ito kay General Luna. Nang marinig ni General Frederick Funston, ang lalaking nagplano ng pagdakip ni Emilio Aguinaldo, ang pagpanaw ni General Luna ay nakomento nito na siya ay the ablest and most aggressive leader of the Philippine Republic. Komento naman ng isa pang Amerikanong general na si James Franklin Bell, si Luna raw ay was the only general the Filipino Army had. At ayon naman kay General Hughes, the Philippines only had one general and they have killed him. Number 14. Katangi-tanging general. Ayon kay Apolinario Mabini at General Jose Alejandrino, tanging si Luna lamang ang may alam sa pakikipaglaban sa mga Amerikano dahil halos lahat ng general ni Aguinaldo ay walang alam sa taktika at pakikipaglaban dahil hindi naman nakapag-aral ng pakikipaglaban ang mga ito tulad ni Antonio Luna. Subalit, imbis na pakinggan ay ipinag-utos ni Aguinaldo ang pagpapatahimik kay Luna noong 1899. Number 15. Naging kasintahan niya di umano si Isidro La ni Cory Aquino. Ang kwentong ito ay ipagpapatuloy na lang namin sa susunod na video. Kayo, anong masasabi niyo kay General Luna? Tama ba ang ginawa ni Emilio Aguinaldo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.